Alam nyo, madalas kong iniisip kung paano nga ba magiging relatable tong Filipino Dream Challenge ko sa mga kapwa ko Pinoy. Kasi hindi naman lahat ay pare-pareho ng privileges sa buhay, di ba? Kagaya ng pag-apply ng trabaho, syempre hindi naman lahat ay madaling makakahanap ng trabaho at ma-accept sila doon. Maliban na lamang kung yung knowledge, skills at experiences nila ay fit doon sa job na ina-applyan nila. And based on my research, ang majority ay employed within the service sector. And ang service-oriented jobs are mas dominant siya. Dahil sa dami na rin ng mga employee doon, kagaya ng IT, BPO, education, healthcare, and retail. Kaya dito sa Filipino Dream Challenge, dito tayo mag-a-apply sa within service sector din. Pwede tayo mag-apply sa IT, customer service, retail, manufacturing industry. Yan. Ayan ang mga pagpipilian natin. At para maging related to sa majority ng mga Pilipino. And then yun, uulitin ko, hindi ko gagamitin kung ano yung natapos ko sa pag-aaral at mag-a-apply ako na based on my skills and experiences ngayon. Hindi yung mga past ko. So yun, ano nga ba yung mga criteria ko na tinatarget ko para sa pag-apply ng trabaho? Bali unang-una, dapat stable ito. Pangalawa, malapit lang sa bahay, work from home or hybrid setup to. Para walang sayang na oras sa traffic. Pangatlo, syempre related to sa skills at experiences na meron ako ngayon. Pero hindi natin gagamitin yung skills at experiences na nakuha ko or yung profession ko talaga. Kumbaga, yung mga self-learn na skills ang gagamitin ko. And pang-apat, kayang tustusan ng expenses ko sa family ko as a breadwinner and kaya din yan tustusan yung business na itatayo ko hanggat hindi pa ito nagbo-boom or hanggat hindi pa ito nagkakaroon ng traction. Ito yung apat na criteria ko sa paghanap ng trabaho. Alam ko hindi ito yung dream job na hinahangad, pero syempre minsan kailangan nating tiisin ito. Dahil kaya nga Filipino Dream Challenge to, di ba? May challenge. Dapat lahat ng gagawin natin ay dapat akma at realistic sa tunay na estado ng pamumuhay ng mga Pilipino. Dahil hindi lang naman para sa akin to. Para to sa lahat ng mga Pilipinong deserving na maging successful dito sa ating bansang Pilipinas. Thank you. Day 3. Ito na po ang step 2 natin, Filipino Dream Challenge, ang finding an enabling job. Sabihin, nahanap tayo ng trabaho para makapag-sustain sa ating negosyo at sa ating expenses as a breadwinner sa ating family. Kasi syempre, hindi naman pwede na yung 10,000 pesos ay pagkakasyahin natin sa loob ng 7 buwan. Possible siya, pero mataas ang risk at chance na mawala din yun at malugi. Kaya kailangan natin ng isang sustainable na income na pwedeng mag-sustain sa atin at pwedeng tumulong para maging stable tayo habang tinatahak natin itong challenge na to. So yun guys, bago tayo maghanap ng trabaho, kailangan muna nating i-define kung ano nga ba yung mga skills, knowledge at experience na meron ako. At yun nga guys, kagaya ng nasabi ko, hindi natin gagamitin yung mga past experiences ko, which is nasa construction ako. And pangalawa, hindi natin gagamitin kung ano natapos natin, which is yung civil engineering. Kaya yun guys, ang hanapin natin ngayon na work ay related sa graphic design, sa social media marketing, sa pag-design, pag-build ng website. So yun yung una natin hahanapin. Kaya ngayon ay maghahanap-hanap na tayo sa internet kung saan nga ba merong company. And yun guys, kasama po yun guys sa ano natin, hindi tayo hahanap ng mga job na may mga foreign client, virtual assistant or pagiging freelance ko sa website design development. Kasi nga gusto ko nga ito maging relatable, kaya doon muna tayo hahanap sa service sector like BPO, IT, and etc. And regarding sa skills na meron ako, possible na ma-applyan ko ay BPO, sa IT industry. Pwede rin naman sa marketing industry yan. Dito sa tatlo na to guys ang applyan natin. Isa rin sa kinukonsider natin ay bumalik ulit sa company na ina-applyan ko since pasok siya sa criteria natin sa enabling job, which is malapit sa amin. Pero ang catch lang dito ay hindi ko mag-a-apply doon sa dati kong job role. Siguro pwede ko sa kanilang applyan ay more on social media marketing, website design developing, or more on doon sa IT side nila. Mag-start na tayo maghanap sa JobStrip, sa LinkedIn, yan. Diyan tayo maghanap sa mga website na yan. Kaya samahan nyo ko at hanapin na natin tong tough. I don't want any more of this heavy stuff. I can drop it, forget it, but I still need it. Days have been rough. You told me you had somebody else to love. Don't give a shit, wait a bit till we both feel sick. You give me something to lose when I start falling hard for you.
guys, ang hirap pala talaga maghanap ng trabaho ngayon. Kasi guys, alam nyo kung bakit nagiging mahirap siya. Kasi yung mga qualification na hinahanap dito sa gusto nating applyan ay more on graduate talaga ng Bachelor of Science ng Marketing, Graphics Design, Website Design, or IT. Medyo mahirap. Although yung ibang experience at yung qualification ay pasok naman sa atin. Pero yun nga lang nagiging black and white. Guys, ganito. Kung sakaling may makita tayong black, for example, is sa qualification ay kailangan graduate ng marketing or graduate ng IT or graduate ng ganyan. Maganda guys na itanong pa rin natin at mag-inquire pa rin tayo. Hindi pwede na pag nakita natin yon ay yun na agad. Kasi malay nyo naman na kapag kinausap nila tayo or in-interview nila tayo ay pwede nila i-consider experience natin. Kasi yun naman talagang laban natin experience. Kaya guys, sa mga hindi nakapag-graduate or hindi nakatapos pa sa ngayon ng kanilang pag-aaral, ay pag may mga nakita kayong ganyan sa company, itry nyo lang, email nyo lang, send nyo sa messenger or tawagan nyo or text nyo, sabihin nyo na, ma'am, sir, na hindi naman ako nakapagtapos ng gantong course, pero meron akong 5 years of experience sa marketing or 3 years experience sa website design. Pwede nyo po ba ito i-consider? Kapag pumayag, edi go sa interview. Pag hindi pumayag, edi hindi. Hanap na lang tayo iba at move on. Kaya ito, kung sakali man na nakakaramdam tayo ngayon ng mga failure or nakakaramdam tayo ng para ma-stop tayo sa execution natin, lagi niyong tatandaan na i-execute pa rin natin or lagi niyong tatandaan na laging may solusyon sa problem natin at dapat natin alamin kung paano natin siya masusolusyonan. Okay? Kaya nga ito, challenge, di ba? Kaya ngayon guys, kahit na mayroong mga qualification na ganon at kahit may mga kailangan ng BS marketing or BS mag-inquire pa rin tayo at mag-email pa rin tayo sa kanila. Tatanungin mismo natin sila kung tumatanggap ba sila kahit more on experience lang. And yun nga, kapag okay sa kanila, edi okay, go tayo. Hindi tayo, hindi tayo papayag na hindi tayo ma-hire. Okay? Kaya yun guys, isa-isa na natin silang kukontakin ngayon and let's go! Yan guys, nakapagpasa na tayo ngayon guys ng ating resume. And yun nga pala guys, pinili natin yung company na malapit-lapit sa atin. At ang in-applyan natin ngayon guys, kung mababasa nyo, ay contact center. Dito naman contact center, more on parang BPO type to na customer service. Kaya wait na lang natin yung reply nito. And yun guys, magpapasa pa tayo. Ito guys, nagpasa naman tayo guys, pangalawang position, graphic design position. And yun guys, pinasa natin yung mga graphics na ginawa natin, website portfolio, edited video. Bali ito pala guys, yung mga pinasa ko na to na portfolio ko, ay ito yung mga dati kong nagawa sa company namin before. Kasi guys, kung may tatanong nyo, ay nakapag-build na rin ako ng company before. Ang company namin before ay more on services siya sa mga nag-e-commerce, nagsa-social media marketing, website design, graphics design. Kaya yun guys, may mga nagawa na tayo before and yun din yung pinasa ko ngayon. Hopefully matanggap tayo. So yun guys, tapos na tayo magpasa ng ating mga resume dun sa mga company na mga nakita natin sa listings. Mas priority natin dito yung dati kong company. Since mas gamay na natin yung niche na yon. Pangalawa, kung mag-a-apply man ako ng marketing doon, graphic design or as IT doon or contact center, ay mas alam na natin yung pasikot-sikot o yung mga galawan doon. Alam na natin kung sino yung mga target audience. Alam na natin kung paano natin siya ima-market. Alam na natin kung paano makapag-build ng awareness. Isa pala guys, maibibigay ko sa inyong tip ay dapat kung maghahanap kayo ng company ay make sure na kung hindi nyo man kabisado ay knowledgeable kayo doon sa company, knowledgeable kayo sa niche ng company na yon, knowledgeable kayo sa binibenta nila, sa service nila, knowledgeable kayo doon at much better na may experience na kayo para mas mabilis kayong ma-accept or mas mabilis kayong matanggap. Kasi kapag in-interview kayo at tinanong kayo kung anong alam mo sa company namin at ano ba may experience ka ba sa pagbebenta na ba or may experience ka ba i-market o alam mo na isasagot mo, di ba? Maganda guys na habang hinihintay natin yung sagot nila about doon sa initial interview ay makapag-practice tayo kung paano nga ba yung tamang pagsagot ng sa interview na yon. Pangalawa ay dapat mapagplanuhan na natin tong company na itatayo natin. Dapat as much as possible ma-maximize natin yung buong araw. Kaya yon, DC Peverless Entrepreneur na naniniwala na kaya natin maging successful sa ating bansang Pilipinas. Thank you. Is the Filipino dream still alive?
Ako si JC Febre, isang entrepreneur, and I've taken on a challenge na buuin ang 1 million pesos na business sa loob lamang ng 7 buwan. I'm just an ordinary Filipino na walang malaking yaman o koneksyon. Mayroon lamang akong 10,000 pesos, isang cellphone at laptop, and with just these tools, plus my skills, knowledge at experiences, gagamitin ko ang lahat ng to para buuin ang 1 million pesos na business. I don't know what the future holds, pero isa lang matitiyak ko na I will do whatever it takes at hindi ako susuko hanggat hindi ko naabot ang Filipino dream. Kaya come and join me and let's discover together at ipakita na hindi imposible ang yumaman at maging successful sa ating bansang Pilipinas.